Naging produktibo at matagumpay ang taon ng 2025 sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bukod kasi sa pagprotekta sa ating teritoryo, mas nakita na rin ang resulta ng kanilang pinaigting na hakbang kontra insurgency at terorismo. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Naging mabungang taong 2025 para sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagsasakatuparan ng kanilang mandato na ipagtanggol ang soberanya at seguridad ng bansa. Kabilang dito ang tagumpay sa internal security operations kung saan nagpatuloy ang pagbaba ng bilang ng local terrorist, partikular ang Communist Terrorist Group. Dahil dito, muling nabuksan ang turismo sa marayong dati itinuturing na conflict-affected areas. For our internal security operations, this is a whole-of-nation approach. So this is not just the AFP, no? Over and above po dun sa pagsulong natin na mawala na nga po itong armed component dito sa mga rehiyong ito. Andiyan po yung ating pakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno for development na po. Patuloy ding nakikipagtulungan ng AFP sa NTF-ELCAC at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines sa pagpapatupad ng normalization phase kabilang pagbibigay ng livelihood sa mga dating rebelde upang tuluyan na sila makapagbagong buhay. Muli naman nilang hinikayat ang mga natitirang miyembro ng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Isa rin sa mahalagang tagumpay ng AFP ang pagpapatibay ng territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea. Pinaigting ang presensya at pagpapatrolya katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Coast Guard o PCG, habang patuloy ang pagkikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng multilateral maritime exercises at iba pang kasunduan. All of us has the same goal to maintain a free and open Indo-Pacific. And so we have signed itong Status of Visiting Forces Agreement. No, meron tayo niyan with Australia, meron tayo niyan with New Zealand, we have upcoming with Canada, France, and we also have signed the Reciprocal Access Agreement with Japan. Tuloy-tuloy din ang modernization program ng AFP mula Horizon 1 at Horizon 2 patungo sa Horizon 3 upang mas mapalakas ang kakayahan ng hukbo. Nanguna rin ang AFP sa humanitarian assistance at disaster response sa kabila ng sunod-sunod na bagyo at lindol noong nakaraang taon, katuwang ang Office of Civil Defense at mga local NDRRMC. Sinanay din ang mga tauhan para sa mas mabilis at epektibong rapid response operations. Mula po simula sa pagpaplano hanggang sa actual po na nangyayari itong sakuna, nandiyan po tayo tumutulong sa ating mga kababayan na nasalanta nga po. And after that po, yung clearing operations. Nagpasalamat ang AFP sa patuloy na mataas na tiwala ng publiko at tiniyak na mananatili ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad at law enforcement. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.